Good day, mga blessed investors. At ngayon, isa munang disclaimer. This is not financial advice. Ang app na ito ay hindi ako endorser, hindi ako binabayaran, hindi ako related sa kanila. Ito ay nire-recommend ko lang dahil personal kong ginagamit. At wala rin akong kikitain kapag gamitin nyo yung app nila. Ayan. At do your own research. Investing involves risk. So before investing, ay mag-aral muna. Alright. So, bibigyan ko kayo ngayon ng isang magandang app para matrack ninyo, masundan ninyo yung inyong dividend investing. Kaya ang pangalan niya ay DIV Tracker. So, very simple. Go to Play Store. Ayan. Search ninyo. Ayan, nakalagay na sa recent searches ko, DIV Tracker app. Tingnan niyo yung yung spelling niya. Baka mamali kayo. Okay, ito ang itsura niya. Ayan, may palm tree. Parang may graphs. So, yan. Click ninyo, install sa inyong phone. Alright. So, punta na tayo ngayon dun sa app. So, gumawa ako ng sample na portfolio. Ayan, mga yayamanin na. May portfolio na tayo. Pera na lang kulang. Ayan. So, pagbukas nyo ng app, ito ang lalabas. Ito ang bubulaga sa inyo. Ayan. So, sa top, passive income goal. I-set natin yung goal natin. Click mo yung set goal. Ayan. Click on the blank space sa tapat ng line. Lagay natin $5,000. Yan ang monthly na goal natin. O wag na lang siguro masyadong malaki. Punta tayo sa may parang middle lang. Ayan, $3,000. Then, click nyo yung set. Alright, ayan, nakalagay na $3,000. So, zero pa yung ating monthly average. Kasi, wala pa naman tayong binibili, no? Makikita nyo dyan ang iyong dividend yield. Sa tabi niya, yield on cost. Ayan. Ibig sabihin, base doon sa pagkabili mo, magkano yung percentage niya. Tapos yan, monthly income, estimated. So, dito ngayon, makikita mo na kaagad, no? Magkano ang estimated makukuha mo sa August, September, sa October, sa November, December, tapos January 2025. Oh, nandiyan lahat. Tapos, the next 12 months na dividend mo, estimated. Ibig sabihin, 1 year. Sa loob ng isang taon, mula ngayon, magkano ang estimated na income mo. Tapos, ito na ngayon ang next, ang maganda, projected yearly income. Okay. Tapos yan, dividend growth, lumago ba yung dividendo mo, bumaba? So, depende sa stocks, sa market pala, I'm sorry. Okay, dividend growth for the last 5 years. Eto, dahil ngayon mo lang gagamitin, siyempre, hindi mo makikita dahil wala ka pang 5 years.
Okay, ang una, search tayo, ticker. Example, MSTY. Dahil pub ko to. Okay, ang name ng portfolio natin, sample portfolio. Okay, ilang shares ang binili natin? Example natin na medyo may pera ka. 100 shares. Wow. So, magkano yung bili mo ng per share? Sample lang. 24.97. Okay, pag natapos mo na lahat yan, lagay mo na. So, very simple lang, ano? Ang babaguhin mo lang, hindi yung portfolio. Kasi yan, nandyan na yan. Date, number of shares, and price. Tapos, click add. Okay, sample, bumili pa tayo ng QDTE. QDTE. Yan, Round Hill. Weekly ito. Okay, anong date? Next tayo, ayan. Ang number of shares. So, example, 100 din. Kasi mapera ka. Hindi gaya namin, na pera na lang ang kulang. Okay. Nabili natin ng 42.40. Alright. Add. Okay, so naglagay na tayo ng dalawa. I-close na natin yung X sa itaas. Nakalagay doon, add transaction. Click the X. Ngayon, balik tayo sa ating dashboard. Okay? Lower left corner. Ayan, tingnan nyo, meron na tayong 9% na ng goal mo na $3,000 a month ang na-reach mo. Okay, $280 monthly. Ang dividend yield natin, dahil dalawa yung binili natin, MIST at saka QDTE, 51.99%. So, ang yield on cost natin ay 52.04. Ito ngayon ang maganda. Tingnan nyo, ang monthly income. Estimate lang yan, ha? Hindi yan actual. Ang actual yung sa August mo lang, kung na-receive mo. Okay, September, 269, October, tapos November, 303, December, estimate nila, bababa daw, 269. Pero again, estimated lang yan. Pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba. Tsaka, magbabago pa yan dahil bibili ka pa ulit ng mga assets mo. Diba? Alright.